Okay, so Happy New Year po sa bawat isa sa inyo. Ayan. So, hopefully, meron kayong New Year's resolution na kapag inassess nyo naman sa katapusan ng taon, gahibla yung natupad, no? May bagong resolutions na naman. Okay. But anyways, let's talk about the so-called what will be our highest priority sa buhay natin, no? Lalo na ngayon, magsisimula ang taon. At bawat isa sa atin, gusto naman nating umulad ang buhay natin, di ba? Wala naman dito na nagsasabing, okay na ako dito. No. We need tinatawag na progress, no? Gusto natin umunlad, kung ikaw may business, gusto mong mag-boom yung business mo, kung ikaw may trabaho, gusto mong mas karoon ng increase, at ano man yung mga bagay sa ating pong buhay and understanding, in the knowledge sa mga estudyante, gusto naman nila tumaas ang kanilang grades, and at the same time, makatapos talaga ng pag-aaral, which is, yan ang dapat i-aim ninyo sa buhay ninyo, kasi minsan lang tayong dadaan sa pag-aaral, no? So, hindi naman habang panahon yan. Kaya sabi niya, give the best shot para sa inyong pag-aaral. So, ngayon po umaga, ay nais kong i-discuss sa inyo ang salita ng Lord na makikita natin sa John chapter 8, verse 5 to 8. Ayan. John, sorry. Job 8, 5 to 8. Okay. My highest priority. So, this will be our target for this year. Okay. Verse 5 of Job chapter 8 ay ganito po sinasabi, if you would earnestly seek God and make your supplication to the Almighty, if you were pure and upright, surely now He would awake for you and prosper your rightful dwelling place. Though your beginning is small, yung gusto kong bigyan na ng pansin, though your beginning was small, yet your latter end would increase abundantly. Anong kanta yon? Your latter will be greater than the past. Okay. Verse 8, for inquire, please, of the former age and consider the things discovered by their fathers. Let us pray. Lord, we thank you so much, Father God, for your precious word and open our heart by the power of your Holy Spirit na ang kaunawaan ay dumating sa bawat isa sa amin, matanda, bata man, Panginoon, ay makalakad kami, O Diyos, sa iyong prinsipyo, sa iyong panuntunan, upang sa ganon, this life will be blessed. A life of shalom will be upon us. Maraming salamat at samahan mo kami sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, lahat naman, no, whether sabihin nating ano man ang estado ng isang tao, whatever the belief they have, so meron lang silang aim sa buhay na umunlad ang buhay, no? At yun naman ay hindi masamang pangarap. Dapat lang talagang pangarapin na tayo ay umunlad sa atin pong pamumuhay. Sa ating tinatawag nating pamilya, pagbibuild ng pamilya, maganda talagang umuunlad, nagiging maayos towards prosperity and progress ng buhay natin. Even as an individual, gusto naman natin na tayo'y tumaas ang antas ng ating kabuhayan at even ng ating understanding at kaunawaan, and far above, mga kapatid, is our obedience to God. Because your obedience to God, yan ang pinakasusi ng mga bagay na ating hinahangad sa ating buhay. At ganun din, susuriin din naman natin ang ating mga ginagawa na ito ay nagiging balakid sa isang maayos, payapa, progresibong pamumuhay, whether you are an employee, a businessman, a father and a mother, or a family. So, dapat susuriin natin, ano ba yung mga bagay na hindi o nagiging balakid or hindi nagiging maganda ang byproduct kapag ginawa ko ang mga bagay na ito. So, this year is the year of the so-called contemplation sa bawat isa sa atin. When you say contemplate, just sit down, look backward. Ano ba yung mga bagay na ginawa ko na ito yung aking pitfalls, ito yung mga pagkukulang ko, ito naman yung nagawa ko na nagbigay sa akin ng progresibo that needs to be propelled, no? Na dapat paghusayin pa. At sa mga bagay na
hindi natin nagagawa or nagiging palpak sa buhay natin, yun ang ating iiwasan. But here, sa atin pong babasahin, ito yung mga bagay na hakbangin natin upang sa ganoon, magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Okay. Kaya nga, my highest priority, maraming tinatawag na pwedeng natin, my highest priority to God, my highest priority to my family, my highest priority sa aking business, sa aking pagtatrabaho, sa aking pag-aaral. So in every facet ng buhay natin, may mga bagay na tayong gagawin. Reality yan no? Sa isang kabataan, no? Na nagpa-practice ng basketball, doon na lamang. Una, kung titinan mo, babalikan mo yung iyong pagbabasketball, minsan nahihirapan ka pang, di ba? Shoot, minsan, nung maliit ka pa, kapos pa, di ba? But you constantly practice yung mga bagay na yun, habang ikaw ay lumalaki, mas nagagamay mo ngayon ang mga bagay-bagay. Ganun lang po ang buhay. Yung constant naggawin natin ang mga bagay na iyon, nagkakaroon tayo ng expertise. No? Nagiging mahusay tayo sa larangan ng atin pong ginagawa sa atin pong buhay. Whether it is good, whether it is bad, if you do it regularly, you become a tinatawag na master ng mga bagay na iyon. Okay? So, kasi ang principle is constant. No, kaya sinabi ko whether good or bad, yung bad people, nagpa-practice parati mandukot, nagiging hustler. Diba? Ganun lang naman kaano yun eh. So kung makikita niya yung mga bagay, kaya makikita niyo doon sa mga reels na yun, tatlo sila, yung isa kinukuha yung attention mo, yung iba naman ay ginagawa na yun dapat gawin na hindi mo nalalaman na may nakuha na pala sa iyo. That is a constant practice na ginagawa. I'm not saying na gawin natin, pero ang gusto kong makita ninyo ay yung prinsipyo. If you are doing such things, especially if you are in the business, ginagawa mo yung kahusayan ng business mo, definitely that business will progress. No? Ganun din sa personal na buhay natin. If we're with the Word of God, so therefore, tayo ay napupunuan ng prinsipyo ng Panginoon, and if we walk in the precepts of the Lord, it is inevitable for us na tayo ay lumago sa ating pamumuhay, whether it is physical, mental, spiritual, everything. Ang sabi nga ni Pablo, ang kanyang naisin is, as your soul prosper, ay tayo ay lumago sa pamumuhay. Okay. Number 1, ang ating hakbangin, mga kapatid, to have that kind of life. That sabi natin, wag nating ismulin yung small beginning natin. Anong tawag sa English nun? Don't, the small beginning. Meron yun, may cliche na ganun na para bang, don't forget your small beginning. Kasi dun nag-i-start ang progress. Okay. Number 1, looking for God's precept and be thankful. No? So, dapat unang-una, meron tayong pusong mapagpasalamat sa Diyos. Sometimes, or hindi lang sometimes, more often, reklamo ang naririnig ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Instead of pasalamatan natin ng Panginoon, ang naririnig ng Panginoon, ang daming maraming mga reklamo sa buhay. Di ba? Maraming tinatawag na Alam niyo mga kapatid, pag inuna natin ang reklamo sa buhay natin, hindi natin makita yung mabubuting bagay at magagandang bagay. Ay isang taong tinatawag na bat-bat ng galit yung kanyang puso, hindi niya makita the beauty of relationship. Alam niyo po ba, if you are in the state of yung parating masama ang loob at parating reklamo, you are heading towards tinatawag na a dead end of the road. Parating dead end ang mapupuntahan mo. Kasi hindi mo nakikita ngayon yung possibility of great things, sa buhay mo. Maging sa mga estudyante man, Pag ang tingin natin ay pahirap yung subject na yun, nakakatamad yung teacher na yun, etc., etc., definitely, hanggang doon ka lang. Hindi mo pagsusumikapan yung iyong pag-aaral upang magkaroon ka ng tinatawag na
good academics grade sa buhay mo. Kaya anong iiwasan mo? Iiwasan mo yung katamaran mo. Iiwasan mo yung mga bagay na yon that will hinder you sa iyong progress as a student, as a tinatawag na company workers, as a businessman, as a father, every sectors no, ng atin pong buhay or ng society. Importante po yun, magpasalamat tayo sa Panginoon. Okay. Then, ang pagpapasalamat natin sa Panginoon, mga kapatid, ito, the reason why we have the so-called, ang music is ushering us para sabihin natin sa Diyos ang pasasalamat natin. Kasi music is a powerful mediums, no? Kaya may kita nyo kahit sa labas bakit nagsisigawan yung mga tao pag kumanta na yung mga paborito nilang mga ano. Kumakanta naman, gwapo lang, wala naman tinatawag na ano, hindi naman kagandahan ng boses, abay tilian na. Di ba? So, bakit? Kasi yung tinatawag na ano, yung tinatawag na pagiging fans club. Di ba? Pag susuriin mo naman, voice quality, mababa. Diction, hindi gaano. Di ba? Enunciation, ganun din. Stage fright, di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, no, sa ating buhay, music, no, ay ginagamit natin to express your thanksgiving to God. So, our thanksgiving to God ay hindi nakasalalay whatever we feel, whatever frustrations that we have, or ano yung pangit na circumstansya ng ating buhay, whatever problems we are in, it should not hinder your thanksgiving to God because if you thank the Lord, it changed the atmosphere ng iyong kalalagayan. Kaya minsan tayo parang pagod na pagod because ano yun? Hindi ka nag-i-stop, hindi ka nagre-reconnect sa Diyos. Di ba? Ano ibig sabihin ng Shabbat? Stop and be connected to the Lord. Kaya nga, sinabi ni Lord in the seventh day, stop lahat and be connected to me. Di ba? Yun yun. Kasi ang tao walang connection sa Diyos, ano mangyayari? Simply, disconnected. In Psalms 119, verse 15 to 16, ano yung una? Looking for God's precepts and be thankful. When we say about precepts, panuntunan ng Diyos, no? Hanapin mo ang panuntunan ng Diyos at mapagpasalamat. Okay. In Psalms 119 verse 15 to 16 ay ganito ang sinasabi, I will meditate on your precepts, on your words, in other words, and contemplate your ways. Pag-iisipan mo yung kaparaanan ng Panginoon. Ang pag-iisip sa kaparaanan ng Panginoon, it's something like solving the problem. Kapag ito ang gagawin ko, no? Parang just for the sake of discussion, may nababasa kasi ako sa ng mga business. Sa part ng business, actually, ang Filipino culture, sabi daw nila is, kapag nagkaroon ng pera, ang gusto kaagad nila ay magkaroon ng bahay, sasakyan. Pero when we talk about the business, especially the Chinese, hindi ganon. Ang kanilang kaisipan is, puput up muna. Kahit sila mangupahan muna, magpuput up sila ng business. At sa business na yun, doon siya lalago. At kapag naroon na sa paglago, secondary na yung pagkakaroon mo ng mga bagay-bagay. So, yun yung kaparaanan nila in which they are very successful because when you buy a house or a car, yung tinatawag natin non-generating asset, hindi siya self-sustaining. Hindi siya nagpapasok ng tinatawag na pera. Hindi naman tayo bumukhang pera. Ibig sabihin, nagiging wise lang tayo. Kaya yung investment should be a self-generating. No? Nagpapasok siya ng tinatawag na finances sa buhay mo. Kaya kahit ikaw ay nagtatrabaho, do even a small business. Magkaroon ka ng tinatawag na business. At yan ang in-encourage din ni Pastora. Kasi siya sa accounting, ang parati yung sinasabi sa akin, hindi ko makalimutan, ang pera nasa business. Wala sa pamamasukan. But, definitely, kailangan naman natin mamasukan. No? Kasi, yun ang ating kinuhang mga bagay at kakayanan natin. Hindi naman pwede maging businessman lahat. Kaya lamang, ang pinakita doon is that, ano yun,
naroroon. If you have a degree of capacity to do the so-called business, do it. No? Kung saan nagtatrabaho ka at the same time, nagbibusiness ka. Kaya minsan pag nagpunta kayo sa mga company, may mga bit-bit-bit na paninda yung mga empleyado mismo eh, no? Instead, ang pangit lang doon, instead na magtrabaho, ang ginagawa ngayon sa mga kasamahan, eto, lalo yung mga babae, pag nadala ka ng mga jewelries, ayun, magkakalibubungan na sila doon. Di ba? See? Di ba? Brochure ng Avon. Nung uso pa ang Avon noon. Tsaka yung Tupperware. Di ba? Kasi biktima ako niyan. Okay. Pero nakakuha naman ako nakapag-ipon naman ako ng ano doon. So, ibig sabihin dito, instead, alam nyo ba the word contemplate and meditate? Hindi ito yung meditate para bang abudo. Hindi. Ang meditation, ang brain po kasi natin, mga kapatid, is this. Ang brain natin ay ninala natin sa konteksto ng pagiging musicians. Naalala ko nung nag-aaral ako ng piano, this hand, no, hindi siya cooperative. No? Kaya minsan pag nag-aaral ka ng piano, yung pinipindot mo nagiging dalawa. Di ba? Minsan yung dapat ipindot mo, hindi naman yung pumipindot yung... So, hindi siya coordinated. Ganon din sa gitara at sa anumang aspeto. Even sa basketball. Sa basketball, ano yun? Minsan, hindi nagko-coordinate yung dribble mo o dribbling mo. Kaya yung practice is something kind of meditation. Yung tinatawag na neurons natin or yung passage noong ating, for example, nung kapiano ko na ito dapat ang gagamitin, yung practice ngayon, that alley sa ating spinal, labo-labo kasi yan, para yan tinatawag na highway, no? Pero habang nagpa-practice ka, kaya minsan, pag gagawin mo ito, trigger siya doon sa highway, hindi pa siya klaro. No? Yung send nung brain, dahil maraming disturbance, kung ano-ano ang nagagalaw dito. But if you practice constantly, na yung pinaka-highway na yun, for example, the fingers sa piano, nagkakaroon siya ng clear path. No? Napra-practice kasi yung brain mo ngayon, meron na siyang clear path na kapag ginawa mo ito, boom, sumusunod na. Ito na yung gumagalaw. Kita nyo? Nakukuha yung sa constant practice because the alley dito sa ating spinal, klaro na, hindi na siya kasali doon sa sa mga salasalabat na mga messages na meron dyan. Diretso na siya doon. Okay. Ganun din sa basketball. No? Dati-rati, meder na mauna yung bola sa iyo o mahuli yung bola. Di ba? Pero your constant practice sa yung mind, nagko-coordinate siya ngayon, alam na ng kamay mo ang takbo kasi may klaro na siyang alley na na-build because of the so-called constant practice. The same din sa meditation na meron tayo dito or contemplating the precepts of the Lord, kapag dumating yung mga problems sa ating buhay, kapag meron tayo meditation, nagiging klaro ang ating tinatawag na unawa. And most probably, we will choose the so-called the ways of the Lord rather than anything na dinidictate ng mundong ito kasi klaro na siya. Di ba? Yung bang magagalit ka, dati-dati, pag konting galaw lang, galit ka. Ngayon, dahil nababasa mo ang salita ng Panginoon that the Lord is slow to anger, abounding in love, so, pinapractice mo ngayon yun. Hindi ka na ngayon, at sa pagpapractice mo yun, nagiging, mahinahon ka na sa buhay mo. Yun ang naisin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. But nangyayari lamang yun if we constantly read and meditate and contemplate the ways of the Lord. Kaya may kita niyo yung mga veterano ng tinatawag na sabi natin sundalo, hindi sila aggressive. Pero nung una, aggressive yung mga yan, lalo pag nakahawak ng baril. Di ba? Kaya naalala man natin na kahit yung mga pulis noon, mga agresibo, mga ang tawag dito, power tripper, no? Pero dahil naunawaan nila ngayon
at nakita nila mga consequences ng mga bagay na yon, so nagkakaroon sila ng tinatawag na self-restraint. Lalo na nung na pumasok yung tinatawag nating may brother's keeper. Parati sila nakakarinig ng salita ng Panginoon. No? Kaya sila mismo nagsasabi, Pastor, malaki na ang tinatawag na pinagbago ng PNP. Though meron pa naman talagang mga bad elements, but generally speaking, nagiging professional sila sa kanilang mandato. The same din sa buhay natin as a Christian. If you're a Christian that you're seldom na basahin ang salita ng Panginoon, definitely, very, microscopic ang progress ng buhay mo. Microscopic yun, ang ginamit pa, electron microscope. Hindi yung normal na microscope. Di ba? So, kasabi nito, I will meditate in your precepts and contemplate your ways. Then verse 16, I will. So, ibig sabihin, you have a decisive choice na I will. I will delight myself in your statutes. I will not forget your ways, your word. So, ibig sabihin, it is a tinatawag na decision. If your mind at ang naiisip mo is contrary to the word of God, hindi siya umaakma dun, but you choose to obey the word of God. Yun yung sinasabi ni Pablo na casting down imagination that exalted themselves against the knowledge of God. Kapag ang iyong tinatawag na kaisipan ay hindi umaayon doon sa panuntunan ng Diyos, at ito yung sinasabi ng Diyos, you have to pull it down at isaksak mo sa puso at kaisipan mo that you will follow the precepts of the Lord. Ganun ang battle, mga kapatid. Then, in Psalms 119, verse 93, ang sabi dito, I will never forget your precepts. Hindi ko kalilimutan ang iyong mga panuntunan, alituntunin, for by them, by the precepts, by the word, for by them you have given me life. So ano yon? Ano daw binibigay ng salita ng Lord? Life. Buhay. Buhay. Then number 2, righteous in all your dealings. Ito, importante ito. Sa lahat ng iyong gagawin, estudyante ka man, trabahador ka man, businessman, all your dealings must be done in a righteous way. Sa tamang kaparaanan. Naging tinatawag na honorable mention ka nga. Yung katabi mo pala ang inasahan mo sa pagiging honorable. Di ba? Anong ibig sabihin? Nangongopya. Di ba? O di ba nangongopya sa katabi, pag nag-exam talaga, nandadaya, may mga kudigo. Yung tawag natin doon ay kudigo, di ba? Ngayon, matatalino na rin ang mga teacher Alam na rin ang kaparaanan ng mga pagkukudigo ng mga estudyante. Di ba? Pero, pag-isipan mo yun as a student, hindi nakakabuti sa iyo yun. Ang makakabuti sa iyo ay mag-aral kang mabuti. Yun ang doon. Kaya sabi doon, righteous in all his dealings. If you are an employee, di ba? Minsan ito yung problema kasi, na yung empleyado ay hindi sila satisfied sa kanilang sahod. Di ba? Reklamo ng reklamo sa kanilang sahod. Ayaw naman mag-resign. So that is unrighteous, kapag ikaw ay naroroon sa isang tinatawag na company na pinapasukan mo, first and foremost, your presence, you agree kung ano ang merong tinatawag na bagay na ibinibigay nila. Kasi if you don't agree, it's better for you to get out kasi hindi ka magiging productive doon. Kaya makikita nyo, nakakita na ba kayo ng mga empleyadong reklamador sa buhay? Definitely, makita ko. Sila yung tinatawag na mareklamo, but if you're going to appraise them, they are the so-called the unproductive employees. Hindi sila produktibo. Kasi walang ginawa sa buhay nila kundi magreklamo. So, righteous dealing. Ikaw ba ay tinatawag na pinasasahod ng kumpanya mo? Then, do your best. Ikaw ba ay sa iyong business? Ikaw ba ay mapagsamantalang
businessman or businesswoman? No? Ikaw ba ay nandaraya ng clients or whatsoever? Are you not telling the truth? You're telling a lie sa mga bagay-bagay. Kasi dito may kita niyo mga kapatid, ang righteous dealings, sabi nga natin, kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Maybe in the first sabi natin stage, kita mo, ay, laki ng kinita ko. Pero hindi mo alam in the long run, no, ito yung magbabagsak ng iyong tinatawag na business. Naalala ko tuloy, alam mo, nagpapatrabaho ka talaga, yung sa mga karpintero, dapat mo talaga inspeksyonin eh. Lalo na pag yung, tawag doon, yung kontrata, dapat mo talagang tutukan. Kasi akala mo okay na. Pagbukas mo ng cabinet, nahulog yung tawag doon, hindi, yung door, ng cabinet. Di ba? Pakita ko yan eh. Yung bidet, di ba nakalagay na sa wall na ganon? Sabi ko, ba't, yun ang umuuga na ito. In-inspect ko, ang ginamit na tox, yung kawayan. Sabi ko, pambihira talaga ito mga ito. Binayaran mo naman ng tama. Ayon sa napagkasunduan. So, ang akala kasi nila, naka-jackpot na nila, but in the long run, walang kukuha sa kanila. No? Mahihirapan sila. Tsaka any unrighteous dealings, mga kapatid, ingat tayo doon. Dahil ito ang sinasabi. In Proverbs chapter 11, verse 1 to 2, ito ang sinasabi. Okay, Proverbs 11, 1 to 2. Dishonest scale. Ano daw yun? Yung dayang timbangan. No? So, sa konteksto, hindi lang natin, yung pandaraya, so to say. Yung pandaraya, is an abomination to the Lord. Ano ibig sabihin ng word na abomination? Kasuklam-suklam. Sa harapan ng Panginoon, but a just way is His delight. Sa palagay mo, if God is being delighted, how the way you deal to the people, to your business, to the company, everywhere, to your school, then God is delighted. So, ano sa palagay mo ang gagawin sa iyo ng Diyos? Ipagpapalain ka ng Panginoon. No? Ang sabi nga doon sa isang kanta, no good things will He withhold. Wala daw bagay na kanyang i-withhold o itatabi for those who walk uprightly. Sa madaling salita, it is an open heaven to the people who walk uprightly. Ang kayamanan ng langit ay para sa iyo. Yun ang sinabi. No good things will He withhold to them that walk uprightly. O Lord, our Lord. No? Okay. So when pride comes, then comes shame. But with the humble is wisdom. Yan yung nangyayari sa gobyerno natin. Sa gobyerno natin. See? Na kung saan ando na naman, yung 2026 budget na naman, may mga insertion na naman, no? Ang kakapal nung pera nila. Pero alam nyo, may panahon sila sa Panginoon talaga. Ang Diyos ay hindi niya tinatawag na kumbaga sana'y kinasisiyahan anuman unrighteous deeds ng tao. Darating at darating ang panahon. Kaya sabi dito, when pride comes, then comes shame. Kahihiyan ang kanilang tinatawag na kakamtan. Okay. Number 3. Ito yung number 3. Ano yung una natin? Looking for God's precepts and be thankful. No, nasain mo ang daan ng Panginoon. Okay. Number 2, righteous in all His dealings. You get His attention, prosper your entire properties. No? So, ibig sabihin, ano yung word dito? Balikan lang natin bago tayo sumunod. Okay. Yung verse 7 of Job 7. Yung pakinggan nyo dito.
verse 6 rather, if you were pure and upright, surely now He would awake for you. Pero mo, pag matuwid ka, hindi tutulog ang Diyos. Ibig sabihin, hindi naman ganun ang pinakikita lang na ano yon. He is always, nakatingin for you and prosper your rightful dwelling place. Ano daw pauna rin niya? Tahanan mo. Ang buhay mo. No? Then number 3, sabi diyan, small beginning shows your faithfulness and the bounty is the evidence of that. Lahat ng bagay ay nagsisimula sa maliit. Kaya doon pa lamang sa maliit na bagay, dapat mapapagkatiwalaan ka. Bakit? Kasi kung mapapagkatiwalaan, pag sinabi mo mapapagkatiwalaan ka, even in small things, ibig sabihin pinapahalagahan mo, tinetreasure mo, precious sa iyo itong mga bagay na ito. Kung ito ay maliit at gano'n na ang iyong pag-take care, how much more kung binigyan ka ng mas malaki, so ibig sabihin doble-doble ang iyong pag-iingat. Kasi kung dito pa lang sa maliit, ay napagkatiwalaan ka na, ano yun, mas magiging, sabihin natin, masugid siya, tapat siya. Pagdating dito sa malaki, mas magiging tapat siya kasi this is a great thing. Pero kung dito pa lamang, sa maliit ay hindi ka mapagkatiwalaan, what do you think you will do? Doon sa malaking bagay, mawe-waste lang yung mga bagay-bagay. Okay. Parang ano yan eh. Naalala ko tuloy yung nanalo sa loto. Di ba? Pag nanalo daw siya sa loto, ano yun? So, bibigyan niya yung mga ano niya, ganyan, maraming inano. Anong nanalo sa loto, sabi niya, butin, sana hindi nala ako nanalo sa loto kasi dumami ka mag-anakan. Di ba? So, nagiging, bitter sa kanya ngayon yung mga bagay-bagay. See? Ganyan talaga mga kamag-anak eh. Kung saan lumalabas, pagka andyan yung tinatawag na pagpapala. Okay, small beginning shows your faithfulness and the bounty is the evidence of that. Luke chapter 16, 10 to 13. Ganito po sinasabi sa Luke 16, 10 to 13. He who is faithful in what is least, maliit na bagay, okay, is faithful also in much. Pinapahalagahan mo yan. Parang yan na lang, yung pag-usapan natin yung audio na yan. Kung ikaw ay tinatawag na pagkakatiwalaan doon sa tinatawag na analog. Pag sinabi kasi natin analog, yun yung mga manual na ganon. And you give your best for that. You take care. Nililinisan mo. Hindi pwedeng taniman ng kamote. See? Kapag dumating yung mas tinatawag na efficient, nang dumating yung tinatawag na digital, mas pahahalagahan mo siya. Kasi natutunan mong pahalagahan yung small thing. Ganon din naman sa tinatawag na mga tahanan. Ganon din sa mga tahanan natin. Kung na-appreciate mo si Madam sa buhay mo, sa mga maliliit na bagay, mas ma-appreciate mo siya sa malalaking bagay. Alam niyo, meron ako nabasang just for the sake of discussions lang Kasi meron ako napapanood ng mga reels, yung mga original Hebrew words, which is ako doon mas gusto ko yung mga original word kasi mas na-i-connect ko what is right and proper interpretation. So sabi doon, yung palang word na helpmeet, di ba sabi doon, when God created Eve as a helpmeet, ang original word para nun is yung tinatawag na siya yung kontrabida. Kontrabida pala talaga ang role ng mga babae. Kontrabida in the sense, ito yung pinakakas nun. Hindi sila kontrabida dahil gusto nila maging kontrabida. Kontrabida sila in the sense na gusto nilang pumunta ka doon sa dapat mong kalalagayan. Tinutulungan ka nila ng iyong asawang babae
to position yourselves kung saan inilalagay ni Lord ang position mo as the head of the family. Kaya sila makriticize. Kaya sila makriticize because you are not doing your tinatawag na godly mandate as a tinatawag na husband o as a father. Kaya pala sabi ko, ganun pala talaga. Kaya pala mang kontrabida tong mga to eh. No? Kontrabida in the sense na, ano yun, mapulfill mo yung naisin ng Lord sa buhay mo. Kaya lang, because of our fallen nature, yung fallen nature natin, negatibo na kagad tayo eh. Kaya makikita nyo sa mga reels, talaga yung mga misis talaga, napakabuli. Di ba? Doon sa, bully ang labas eh. No? Pero in reality, kaya nga tinatawag na helpmate, tutulungan kanya doon sa bagay na hindi mo kaya. Yun ang word ng helpmate, no? Eser. Ibig sabihin, tutulungan kanyang dalhin doon sa nais na yun. No? Siya ay magiging supportive sa iyo for you to become a good provider, to be a good husband, to be a good father. Kaya naroroon sila. Okay? Kaya wag na tayo magrereklamo, no? If there is a criticism, being spoken to us, part pala 'yon. Kasi kung inilalagay naman natin yung ating sarili sa tamang kalalagayan, tahimik naman yung mga yan. Iingay lang yan pagka alam nilang meron something wrong. Tama ba, Lynn? Ganun yun. Kaya inuunawa natin ito for us, kasi kung may kaunawaan tayo, they are helping us. But tandaan natin, because of the fallen, sometimes, yung ating mga mahal, ating mga asawa, minsan naman, tinatawag na na-overboard. Sumusobra naman, lumalabis naman, So, nawawala na yung essence of being a helpmate. Kaya, kinakailangan talaga na merong panalangin at kinakailangan talaga yung couples ministry kasi doon natin napapag-usapan. Akala nyo ba yung nararanasan ninyo nung nagko-couples kami dito? Akala kasi nung isa siya lang nakakaranas? Nung nag-share kami, halos lahat pala nakakaranas ng gano'n. Ano ibig sabihin nun? Pag narinig mo yun, nakakaroon ng ganun pala talaga ang tinatawag na buhay. So doon nagkakaroon ng tinatawag na adjustment na gagawin mo sa buhay. Kasi minsan, parang isolated yung case natin. Ganun minsan ang pananaw natin sa buhay natin No? Parang isolated. Parang tayo lang may ganung problema. Pero pag pinag-usapan natin, hindi pala. Halos pala lahat tayong mga may asawa ay meron ganun tinatawag na mga problem na nai-encounter sa buhay natin. And that is the reason why magandang maka-attend ng tinatawag na couples ministry. Doon natin napapag-usapan yung mga bagay-bagay. Ano po? Okay. Pero sa ngayon po, wala po muna tayo kasi itinakda natin ng couples ministry ng first Sunday. Kaya sa first Sunday, sa February, handa natin sarili natin and let's have a tinatawag na bili tayo ng anumang mga bagay na dito tayo magtatanghalian. Then, let's talk about marriage life. Okay? Gusto niyo po ba nun? Salamat, Lynn, ha? Ikaw talaga yung avid supporter ng couples. Oh. Okay. So, sabi dito, who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who unjust is what is least is unjust also much. Hindi nila pahalagahan ang mga bagay. Nakamit na ba kayo ng mga taong hindi nagpapahalaga sa mga bagay na pinagsusumikapan mo? Yung mga ganun. Parang wala sa kanilang dating. Kaya kulang sa tinatawag na appreciation. Okay. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, so yung word na unrighteous mammon, yun daw wealth, na hindi matuwid na wealth, Okay, unrighteous, kung hindi ka daw tapat doon, kagaya sa atin, nagtatrabaho ka, nagbi-business ka, then there ay tinatawag na finances na dumarating sa iyo. Pag hindi ka raw tapat doon sa mga bagay na yun, who will commit your trust in the true riches? Sino magtitiwala sa iyo sa tunay na kayamanan? See?
And if you have not been faithful in what is another's man's, who will give you what is your own? Kung hindi ka raw mapapagtapatan o hindi ka mapagkatiwalaan na ipinagkatiwala sa iyo, sino magtitiwala sa iyo? So yung parati ko sinasabi sa iyo doon na meron kaming tinatawag na friend, which is hindi naman lingid sa iba, kay Pastor Cynthia, si Sister Reggie, no? Actually, nag-start talaga siya as a company employee. Until such time na Chinese kasi yung amo niya. So until such time na napagod na siguro siya magtrabaho, so nag-resign naman siya, no? Kasi medyo maano naman sa opportunity na may tindahan sila dyan. So nung nag-resign siya, no, is mga ilang taon, hinanap siya nung kanyang dating employer. Yung angkong ang tawag nila, angkong. So ngayon, nung naandun siya, nag-usap sila, inoperan siya ngayon ng tinatawag na business na siya yung magiging manager ng isang construction supply. So maliit pa lang yun, no? So, she was entrusted for that. So, at pagkatapos nun, dumaan ang mga taon-taon. So, lumaki yung nung Chinese. Kung makikita niyo yung tabi ng SM doon, yung King of Kings Construction Supply. Yun. So, ang nangyari ngayon, siya ang pinag-handle doon. Kasi itong una, lang ito yung tawag dito, hindi siya wholesaler, yung tingi-tingi lang. Pero itong isa kasi, wholesaler na talaga ito. So, pinahandle sa kanya yon. Then, no, dumating ang panahon na, yun, I don't know what had happened, pero nabalitaan namin na siya na mismong may-ari nung tinatawag na constructions. So, anong ibig ko sabihin? Kasi itong tao nito ay napaka-generous person ito. No? Honored niya talaga ang pastor pag may pupuntang pastor sa kanya. Ganun ang pasasalamat niya, ganun niya binebless. So, anong gusto ko napagkatiwalaan siya doon sa maliit. Then, sumunod hanggang sa yun, andun siya. Ito yung sinasabi dito. If you are being entrusted doon sa tinatawag na finances na meron ka, and you give to God what is God's, at yung para sa iyo, so, ang Lord ang gumagawa ng daan para dalahin ka doon sa mas progresibong buhay. No? Pero dapat meron tayong tinatawag na yun? Pagtatapat sa Lord. No servant can serve two master. Ito yung sinasabi dito, na no servant can serve two master. Ano yung ibig sabihin doon? Kung uunawaan niya ito, yung tinatawag na servant dito, yung pagiging unrighteous and pagiging righteous. Yung hindi mapagkatiwalaan at yung mapapagkatiwalaan. No? No servant can serve two master. Hindi mo pwede gawin yun. Kung ikaw hindi mapagkatiwalaan, therefore hindi ka mapagkatiwalaan. Kung ikaw yung mapapagkatiwalaan, so therefore, ikaw yung mapapagkatiwalaan. Hindi pwede magsama yung dalawa na yun. Kaya sabi dito, no servant can serve two master, for either he will hate the one and love the other. Ano yun? Kung gusto mong mahalin mo yung pagiging unrighteous, so be it. Kung gusto mong ang iyong naisin na yung mga righteous deed, so be it. These are two, hindi natin pwedeng pagsamahin. Okay? Kaya sabi dito, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Ano ibig sabihin? Hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos with unrighteousness, with tinatawag na hindi ka mapapagkatiwalaan. See? Then, two. No? Last, number 4. Para mas makita natin, no, to have a highest priority sa buhay natin, mayroong mga isinulat sa Biblia na pwede nating tingnan ano ang nangyari sa mga taong ito when they disobey God, when they obey God. Tingnan natin. Learn the lesson of the past heroes of faith. According to Proverbs 24 verse 16, ito ang sinasabi dito. Okay. Kaya yung talaga babasahin natin yung istorya ng mga buhay. Alam niyo, pag nabasa niyo yung buhay ni Job, marahil sasabihin natin, wala palang bat-bat yung aking nararanasang kahirapan sa buhay sa naranasan ni Job. So, anong maano yun? Hindi siya pinabayaan ng Lord at the end of his life. No? So, by knowing the life of Job, mas nagkakaroon ka ng tinatawag na confidence na hindi ako pababayaan, hindi ako iiwan ng Panginoon. Okay.
Proverbs 24:16. For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Ano daw? Yun daw matuwid na tao, bumabangong muli yan. No? Hindi siya nadi-discourage. Though he falls, she falls, babangong muli. Kasi ano yun? Kasama niya ang Lord sa buhay niya. Yung kanyang decisiveness, yung kanyang lakas ng loob, sinusupply ng Diyos sa kanyang buhay. See? Ano yun? Parati kang may assistance sa Diyos. Whatever happens sa buhay natin, tayo ay parating merong heavenly assistance para ibangon muli tayo ng Panginoon. Psalms 37:25-26. Ang sabi dyan, ito yung sabi ni David, na parati natin nababasa. This is a testimony. Marami, tingnan nyo ang testimony ni Abraham. Si Abraham ay isa sa pinakamayamang tao na nabuhay in his time. Tingnan mo ang buhay ni David, no? Though he falls, pero ano yun? Bumangon siya, binangon siya ng Panginoon. Sa life ni Solomon, no? So kaya dapat alam natin ang mga story ng tinatawag na mga prophet ito. Si prophet Elijah, no? Na akala niya nag-iisa na lang siyang propeta na lumalaban kay Baal, the prophet of Baal and Jezebel. Hindi niya alam na merong 700 na reserved prophets ang Panginoon. No? So doon makikita natin, mga kapatid, God is not lax sa kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Basahin natin. Sabi niya, I had been young and now I'm old. Sabi ni David. And I agree with him because tumaan din naman ako sa pagiging kabataan at ngayon ay senior citizen na. Okay. Kaya lang, nung kabataan ko, marami akong regrets. Trabaho ka kasi ako agad. At nakagraduate ako ng high school, nagtrabaho na agad ako. Yet, I have not seen the righteous forsaken. Yung matutuwid, hindi tinatalikuran ng Lord. Okay? Nor his descendants begging bread. Gusto mo ba ang iyong tinatawag na descendants ay hindi mamalimos? Ikaw ang pinakasusi para sa tinatawag na perpetual blessings of God sa iyong pamilya. Ang pagsunod mo, yan ang magbibigay ng tinatawag na blessing sa buhay ng iyong clan or family. He is ever merciful and lends. Yan. God daw. And his descendants are blessed. So, doon natin makikita na ano yun? Hindi tayo daranas, o sabihin natin, hindi tayo daranas ng kakulangan. There is always a supply sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, this is the challenge this coming year. Itong ating year na 2026. What will be your highest priority sa buhay mo? Definitely, the answer is God. Unahin natin ang Diyos. Kasi ang sabi ng commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, and with all that is within you, kasi siya yung sustaining life natin. He is our life. When Jesus said, I am the life, now if Jesus is absent, there is no life flowing in us. So therefore, ano yon? Yun yung tinatawag na priority natin. And at the same time, when we talk about the second commandment, love your neighbor, we can consider the so-called the person next to us. Ibig sabihin, yan ay ating pamilya. Sino mga tao? Kasi una, ikaw ang nagmamahal sa Diyos, and the person next to you is your kapwa-tao. Anak mo, asawa mo. Ano yung sabi doon? You can deal, them sa buhay mo with the righteousness that comes from the Lord. At sila rin ay pagpapalain ng buhay mo because of you.
Okay. Kaya, forsaking unrighteousness, ito ang ating tinatawag na magiging aim sa buhay natin. Let's forsake unrighteousness. Walang maganda sa unrighteousness. Tignan nyo nangyayari sa ating gobyerno. Yes, how many years na nagpa-prosper sila sa mga ganun natin nalalaman. Pero anong kapalit? Kahihiyan sa buhay. Diba? Because unrighteousness yan ay pagbabayaran sa harapan ng Panginoon. See? Halos, kumbaga sa wala naman tayong tinatawag na, kumbaga sanay, pangit na mga bagay. But if you are under in that kind of tinatawag na politicians, apektado ang asawa, anak, and the entire family. Diba? Tama yung sabi ng Biblia that a great name is better than a great wealth. Yung marangal na pangalan ay higit na dakila at kapakinabang kesa sa kayamanan. Kapag nabanggit ang pangalan mo, ano ang masasabi ng entire nation? Pag nagbanggit itong ganitong congressman, ano ang masasabi ng entire nation? That is a very important. Your name is greater than the great wealth. Yung karangalan ng pangalan mo ay higit na dapat mong pahalagahan sa buhay mo. Then, sabi dito, forsaking unrighteousness and focus on righteous dealings. If you want the so-called your life to prosper, ito yung hakbangin na gagawin natin. Talikdan natin ang mga mali nating gawain at gawin natin yung nararapat at tama at dapat nating lakaran ang panuntunan ng Diyos.